الحمد لله يقدر الليل والنهار قدر الله يقدر الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله والسلام عليه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المستمعون الكرام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى صلة ما سابقة 40 النووي episode 6 insya Allah subhanahu wa ta'ala. Pasalamatan natin ang Panginoon Allah sa umagang ito at siya ang nagpapatakbo o di kay sa kanyang kaharian ang lakas na ibig sabihin kaya niya na ngayon ay umaga, ngayon ay gabi. Ngayon ay umaga, mamaya hapon, pagkatapos ay gabi. Walang makakaya sa sino mang nilalang dito sa mundo na makaya niya yung araw ay may lipat niya doon sa kabila. Walang makakaya sa atin. No? Ang Allah subhanahu wa ta'ala lang ay may kakayahan. Kaya, dugtungan natin yung sinasabi na al-iman. No? Kaya hindi pa natapos ang paniniwala sa huling araw. At saka yung paniniwala sa pang-anim. Paniniwala sa kapalaran. Oh? Paniniwala sa kapalaran o di kaya tadhana. Itong kader na ito. Noong panahon ni Solomon, Sulaiman alayhi salam, may isang taong hindi naniniwala sa kadar. No? Hindi siya naniniwala sa kadar na nanggaling sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Naway pasalamatan natin itong programang MPDA TV na nakikita po ninyo at saka naririnig ninyo ang salita ng Allah na kahit na hindi natin nakikita ay naririnig ng ating tainga. Pati ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya itong sinasabi na tadhana, bawat isa sa atin ay may tadhana na naghihintay. May tadhana at may kapalaran. Yung isang tao na yun na hindi naniniwala ng kapalaran at sa tadhana nung panahon ni Solomon, siya ay, ang edad niya yun, mga teenager pa yun siya. Sinabihan niya siya na may tadhana sa iyo ang Panginoon Allah. Sabi ni Sulaiman alayhi salam. Hindi ako naniniwala sa tadhana, propeta. Hindi ako naniniwala. Hindi ka mamamatay. Hindi ka mamamatay. Sabi ni Solomon. Sapagkat ikaw ay magiging leader pa. Ha? Ikaw ay magiging dato pa. Magyaman ka pa. Sabi ng propeta na si Solomon alayhi salam. Hindi ako dyan maniniwala. Kung yan ang totoo, magpakamatay ako. Doon siya naghiga sa mga kabayo na kumakarera, yung mga kabayo, doon na siya sa dinadaanan ng mga kabayo. Humiga. Sabi niya, maputo na yung tadhana dito at saka yung kapalaran ko, mamamatay na ako pag matapakan ako ng kabayo. No, na nagkarera. Doon siya naghiga. Hindi namatay yung tao na yun. Ang namatay yung kabayo. Ibig sabihin, yung tadhana yun, tama talaga. Ay, hindi pa ako maniniwala doon. Sabi ng lalaki na yun. Sabi niya kay Solomon. Sabi niya, yan talagang tadhana sa'yo. Ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Pumunta siya sa bundok. Yung mga bato na nahuhulog. Tinignan kung saan mahulog yung bato. Doon siya nagtindig para tamaan ako ng bato. Tiretso mamatay ako. Wala na yung tadhana at kapalaran. Noong siya tumindig doon, walang mahulog na bato. Kasi sinasabi niya yung kadar. Ayun ang kadar niya. Yun ang tadhana at yun ang kapalaran niya. Ito ay paniwalaan ng bawat isa sa atin kung tayo ay Muslim, tayo ay na-embrace sa Islam, itong tadhana ito, totoo talaga. Nung nalaman ng lalaki na yun, hindi pa siya mamatay, report siya sa propeta, sabi niya, wala, hindi rin ako mamamatay. Sabi niya, yan man ang tadhana sa ito, hindi pa rin ako maniniwala. Pumunta siya doon sa crocodile. Doon siya naglukso. 3 buhaya, nag-aaway-away sila dahil sa kanya. Namatay yung dalawa at yung isa wala ng lakas, hindi pa rin siya namatay. Yun ang ibig sabihin na kadar, yung kadar mo talaga, kung ano ang kadar mo, yun talaga ang mangyayari sa'yo. Pero, pag ikaw ang magdua, sino man sa atin ang nagdua sa buwan ng Ramadan, sa Laylatul Qadr, yung kadar na yung tadhana at saka yung kapalaran mo. Kapalaran sa, ibig sabihin, yung 1 year, 2021 ngayon, maabot ka ng 2022, pag hiniling mo sa Panginoon Allah, Ya Allah, bigyan mo ako ng, kung ano man ang hiniling mo, ibibigay sa inong Panginoon Allah. Kung humingi ka sa Kanya na yung katawan mo ay
hindi ka madidisgrasya sa taong ito, ibibigay sa iyo ng Panginoon Allah. Yung mga angel na yun, ang kanilang leader ay si Jibril, isusulat yon. Kapag nakasulat na yung tadhana mo o di kayong kapalaran mo na ikaw ay maputulan ng paa, pero humingi ka sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, maaaring hindi maputol yung paa mo. Dahil lang sa paghingi mo sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang mga paniniwala na kung ikaw ay totoong naniniwala, kasama ka sa nananampalataya, inshallah subhanahu wa ta'ala, may proteksyon ang Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Kaya, yun lang ang advice ng propeta na dapat natin sundin. Falyakul khairan aw liyasmut. Dapat magsalita ka, yung khairan, maliit man o malaki, alam mo yung maslaha. At saka alam mo yung mafsada. Alam mo yung kung ano ang ikakabuti niya sa iyo. At saka yung doon sa mga kapitbahay mo. At saka sa mga friend mo. At sa mga tribo mo. Katribo mo. O di kaya ibang tribo. Kahit na ibang tribo siya, dapat yung connection na yun, na pagkapatiran, yung asal mo, yung good moral mo, right conduct, ay nandyan yung akhlak sa iyo. Na nasabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, ang taong Muslim, maganda yung kanyang ugali. Hindi siya mananakit ng kapwa niya tao. At hindi marunong, ibig sabihin, hindi siya pumapatay ng tao. Kasi ang pumapatay ng tao ay ang Panginoon Allah, pero ginakwad lang sa mga tao. Yun ang sinasabi na inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sa Allah subhanahu wa ta'ala, lahat yun. Sa Allah subhanahu wa ta'ala, lahat yun. Kaya, paniwalaan natin ng Panginoon Allah, sikapin natin kung paano tayo matuto magbasa ng Quran. O, yung mga kapatid natin na na-embrace sa Islam, yung mga kapatid natin na wala nang bayad, yung mga balik Islam, wala nang bayad sa pag-aaral. Yan ang suporta, o di kaya yan ang pagmamahal ng ating mga dato at saka pagmamahal ng ating mga ulama. Yung mga ulama o syar'i, yung marunong talaga. Yung bumibigay talaga na para may haon sa kahirapan, no, yung mga tao na yun sa bandang huli, sa araw ng paghahatol, ay makapasok sila sa paraiso. Sino ang mauna makapasok sa paraiso? Yung nag-aral o yung naggasto? Siyempre, ang kapasok yung naggasto, kasi kung wala yung naggasto, hindi niya malaman kung ano ang salita ng Allah, hindi niya malaman kung ano ang papunta sa paraiso, hindi niya rin alam kung ano ang papunta sa impyerno. Kaya yung naggasto na yun ang paunahin ng Panginoon Allah. Kasi tatanungin ka, sino ang naggasto sa'yo nung nandoon kayo sa mundo? Ang tatay ko. O di kayo si Mayor, o di kayo si Dato, si Kagawad, ganyan. O di kayo si Ustads, ganyan. Lahat na yun. Ang mauna talaga sa wakifum inahum mas'ulun, sa question na yun, ay yung naggasto. Kaya tayong mga may kayamanan na ibinigay ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, dapat mahalin natin ang kapwa natin. Mahalin natin ang ating katribo. O di kaya'y magkapatiran tayo sa angkan ni Adan alayhi salam. Sapagkat kung sino man sa atin ang totoong naniniwala, ibig sabihin gawin natin yung paniniwala na yun, na yung araw na yun, yung huling araw na yun, paniniwala sa Panginoon Allah, paniniwala sa huling araw, at saka mahalin natin ang ating kapitbahay. Ang ating mga kapitbahay, dapat ikaw ay mapagbigay. Maawain, mapagbigay sa mga kapitbahay. Sa sharing knowledge, o di kaya sa mga pagkain. Kung sobra-sobra yung pagkain mo, magbigay ka. Lalong-lalo na ganito pandemic, marami sa mga katribo natin, mga kapatid natin na kapuspalad, yung mga negosyante, hindi gano'n nakakonsentrate sa negosyo, at saka yung mga nag-aararo, hindi gano'n nakakonsentrate sa kanilang pag-aararo sapagkat pandemic sa ngayon. Pero alhamdulillah, itong bansang Moro government, no, sumusuporta, nagbibigay ng mga seeds sa mga farmers natin. Mahalin natin ang ating mga farmers sapagkat dyan sa kanila, no, nandyan sa kanila yung sinasabi na sila ay mag-harvest ng mga palay, binibenta sa ating mga kwan, sa mga market, mabubuhay yung mga nag-oopisina. Makakain sila na kahit na hindi na sila magtanim ng palay. Kaya tayo magmahalan tungkol po sa pananampalataya, respetuhin natin ang relihiyon ng bawat isa sa atin. Bawal yung paninira sa kapwa nating may relihiyon. Pero, basira wa nadhira, sinasabi ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin mo lang, kayong lahat ng mga sugo, kayong mga ulama, kayong mga khutib, kayong mga imam, lahat kayo
nananampalataya sa akin, sabi ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin nyo lang ang requirements papuntang paraiso. Wala tinutukoy na kuan, walang intensyon na ibig sabihin mo yung tao, sabihin mo yung pangalan niya, ikaw hindi ka makapasok sa paraiso sapagkat ikaw ay di naniniwala sa Panginoon Allah. Hindi po pwede, mga kapatid. Dapat ang masabi lang natin sa ating mga kapitbahay, no, yung advice ng Panginoon. Yung sinasabi na falyakur khairan aw liyasmut. Falyakul khairan. Yani falyakul khairan, ang pagsalita mo ng mabuti ay depende sa iyong natutunan. Kung ikaw ay nag-aral, nalaman mo talaga ang katotohanan na ito ay makakabuti sa iyo, doon mo masabi na ikaw ay kasama sa mga nagdi-deliver, nagbibigay sadaka sa salita lamang. Kaya itong Arbauna Nawawi na nasabi na ng propeta, napakahalaga sa ating lahat. At saka kapag tayo ay naniniwala sa Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala at saka sa huling araw, no? Sa huling araw ay yung mga walang kakayahan sa atin, lalo yung mga disabled, kasama yan sila sa pinibigyan ng kawanggawa sa inamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal muallafati qulubuhum, no, wa fi rikab wa gharim wa fi sabilillahi wa ibn sabil faridatan min Allah ila akhiril ayah. Sabihin kung i-implement yung sinasabi na zaka, yung zaka na yan, i-implement doon sa mga taong kanilang budget yun. Di po pwede na ikaw kunin mo yun. Sa kanilang budget, yung mga miskin, mga fukara, at saka yung amil, ginadivide yan sa kanila. 8 sila, ginadivide yan sa kanila yun. Bias, bawal sa angkan ng Banu Hashim, nakainin nila yun. No? Kahit ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanungin ng propeta, ano ito? Sadaka ba ito o hadiah? Pag masabi mo, sadaka, hindi niya kakainin. Pero pag masabi mo, hadiah, kakainin niya yun. Yan ang ibig sabihin nun. Sapagkat yung may-ari na yun, ay yung 8 na yun, dapat indirect talaga para makamtan nila at saka makamtan natin ang wasali alaihim, inna salataka sakanul lahum. Yun, Allahumma salli alaihim, makaregister yung kanilang pangalan at saka makamtan natin yung sinasabi na sa Maguindanao, kalilintad. Peace sa ating katiwasayan sa Tagalog. Makamtan natin ang katiwasayan, ang pamumuhay dito sa mundo na pinakamaganda talaga sa pamamagitan ng nasabi ng propeta kung sino man ang sumusunod sa hadis na ito. At saka ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, qala ta'ala, yahdi ila rusd. Ito yung kasama ng paniniwala. Yahdi ila rusdi, fa'aman nabihi, wala nusriku bi rabbina ahada. Ibig sabihin, itong yahdi, ito ay patnubay. No? Ito ay patnubay. Ang patnubay, saan siya tutungo? Doon sa matuwid na landas. Kinuhan mo yung yahdi ila rusd. Pangalan ng Allah na Rashid. No? Pangalan ng Allah na Rashid, pag ikaw ay humihingi sa Panginoon Allah subhanahu, ya Rashid, ya Rashid. Ibig sabihin, siya yung siya yung ibig sabihin, makamtan mo yung matnubay. O di kay namatnubay ang Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Namatnubay siya sa tungo sa matuwid na landas. Okay. Hilingin mo na, ya Rab, hinihiling ko sa iyo, hinihingi ko sa iyo na ibig sabihin, patnubayan mo ako tungo sa matuwid na landas. Yung ibig sabihin, daiman. Hindi ngayon araw, bukas wala na. Hindi na maniniwala. Ngayon buwan, pagsunod ng buwan, wala na rin. Naputol na yung kanyang paniniwala dahil lang sa mga pagsubok, dahil lang sa kanyang hinihingi, hindi niya makuha. Yun ay tinitiis natin. Pag hindi natin makuha yung ating hinihingi sa Panginoon Allah, ibig sabihin may nagawa kang kasalanan. Huwag mo sisihin ang Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. I-check mo yung mga gawa mo. Kung ano yung kasalanan na nagawa mo, na naisulat ni Kiraman Katibin. Kasi doon mo malaman. At saka doon buo ang loob mo sa nasabi ng propeta na yon, na natutunan mo o di kay in-implement mo. Lahat natin na in-implement natin yun, inshallah subhanahu wa ta'ala ay makamtan natin itong sinasabi na patnubay o di kaya siya ang nananutbuhay
tungo sa matuwid na landas. Kaya ang patnubay na ito, sapagkat na matnubay ang Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin, no? Makamtan natin ang sinasabi na naniniwala sa nag-iisang Panginoon, tayo ay mananalig sa Kanya. Mananalig tayo sa Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat ang pananalig na yun ay depende sa iyo. Kung ikaw ay sincere, sikapin mo yung sarili sa Quran, kung paano ka matuto, yun ang sinasabi na nananalig dito sa nilalaman ng banal na kasulatan. Itong Quran na ito. Oh? Tapos yung mga tao hindi sila naniniwala. Sila ay tumatambal, sila ay sumasamba. Mga pagano, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. No? Kami ay hindi nagtatambal sa pagsamba sa aming Rabb. Yun ang mga taong mga Muslim. Ibig sabihin, hindi sila kumukuha ng kawangis ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nag-iisang Rabb, yun ang kanilang paniniwalaan at naniniwala sila sa huling araw at naniniwala rin sila sa pagkabuhay muli. Hanggang dito na lang itong programa natin sa episode 6 inshallah Subhanahu wa Ta'ala. Pasalamatan natin ang MPDA TV, no? Humingi tayo sa Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala na bigyan tayo ng biyaya, bigyan tayo ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala malakas na pangangatawan at saka malayo sa mga sakit, mga sakuna o di kay mga disaster na tatama sa atin. Sana may haon natin ang ating sarili, makadwa ang bawat isa sa atin ng uidhuni bi kalimatillahi tamati min ghadabi wa iqabi wa syarri ibadi wa min amazati syayatin wa yahdurun wa ilahuna syukran. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.